Magandang araw ho sa inyong lahat, classmates. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon, eto si Senator Robin Padilla, the number one senator, na abay, gulat na gulat sa tapang ni PBBM ha, sa issue ng WPS. Pero, yun, may pero yan eh. Tingnan nyo ha. Pero wag nyo naman sanang ihusga yung level of thinking ni Senator Robin Padilla. Kahit papaano, kailangan natin siyang respetuhin. Okay, inihalal 'yan ng taong bayan. So, sabi nga, vox populi, vox Dei, 'di ba? Pero pakinggan muna natin. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayo humingi ng saklolo doon sa ASEAN. Aray ko. Okay, gusto ko lang din namang paalala, no, mga kapatid. Ah, sa ASEAN, ang tanong, gaano po ba ang level ng support nila sa atin? Sige nga, gaano yung level ng support natin na nakukuha rito sa ASEAN? 'Di ba? Unang-una na lang etong isang, wala namang kinalaman sa usapin dito sa South China Sea, Singapore, 'di ba? Oh, sabi nung, presidente nila ron, presidente ba yun o prime minister nila? Sabi nung leader nila, sabi nun, "Kayo ba mga Pilipino, sigurado ba kayo na ano, na kaya ninyong, makipaggiyera, na kayo ang battlefield?" Alam niyo, hindi naman po natin masisisi magsalita ng gano'n kasi unang-una, wala naman siyang interest do'n sa usapin ng West Philippine Sea, 'di ba? Wala naman. Pero sana lang, maybe maganda yung layunin niya, 'di ba? Pero doon sa ibang may mga interest doon dito sa West Philippine Sea o dito sa South China Sea na lang, kanya-kanya tayo ng iisip, 'di ba? Eh, yung mga yun, mga ass kissers yun eh. Yung mga ibang claimants, mga ass kissers ng China. Bakit? Putragis eh. Binaon ba naman sa kanila? Bumaon ba naman ng China sa kanila ng mga investments eh? Hmm. 'Di ba? Natural, mahihirapan yung mga yan. Oh, kahit sinasabi ko nga sa inyo, ang Vietnam pinaghandaan sila. Oh, pero kapag ka walang gulo, hindi papalag ng gano'n-gano'n para sa mabenepisyohan ng Pilipinas. Naku, alam niyo yung mga partnership na 'yan. Tapos may partnership din sila sa China. Bandang huli nito 'pag nagka-letse-letse, 'wag namang mangyari, tayo ho ang maliletse sa kanila. Bakit? Unang-una, hindi naman po sila gano'n kalalakas, hindi naman sila gano'n ka-superpower. Hindi nila kaya na palakasin instantly yung ating defense capability. Alam niyo kasi mapalakas po yung ating defense capability, yung defense posture natin kahit yan pa po mga dinala rito, tinambak rito ng ibang bansa. Hello, 90s pa lamang po. Alam na natin, kailangan natin na yung mga ganyang mga makabagong armas, 'di ba? Oh. Ang problema, sira ulo yung mga naunang presidente, pinahihina ng pinahihina ang ating kakayanan, 'di ba? Alam niyo, problema rito maalala ko lang diyan sa 1987 Constitution, meron tayong provision diyan dalawang provision ito na mini-mislead nila ang explanation eh. Yung isa, regarding doon sa we denounce war as a means of national policy. Tapos kasunod noon, eh, eto na, maski sa school, sa totoo lang po, when I was in college, ang mga paliwanag sa amin dun sa we denounce war as a means of national policy, sabay idudugtong dito yung pag-denounce din natin sa nuclear presence. Yan pong nuclear presence na yan na dinidenounce natin, yan po nagpapakita lang talaga na kung sino man ang mga sumulsul gawin ng Constitution, anti-Filipino progress yan. Bakit? Siyempre, delikado pag lumakas ang Pilipino. 'Di ba? No, kahit papaano kabado yung iba. Now, um, eto namang, tawag dito, eto namang sa war, we denounce war as a means of national policy, hindi naman tayo makikipaggiyera kako eh. 'Di ba? Maghahanda lang tayo, defense tayo. So if you are in the defense, hindi nangangahulugan makikipag-war ka, makikipaggiyera ka. Ano gagawin nyo kako? Sabi ko sa prof ko noon eh. Anong gagawin po natin kapag tayo po ang napaaway?
tayo po nilusob like what happened during the World War II. Katulad din ng ibang mga ASEAN countries na wala namang mga Amerikano. Kasi tinuturo Amerikano dahilan. Eh yung iba walang Amerikano sa lugar nila. Oh, 'di ba? Bakit sila nadamay? 'Di ba? Now, marapat lang naman na yung kasi binabatikos niya rito yung tripartite eh. 'Di ba? Et si Robin Padilla is pro-Philippines. Pero yung lang kasing problema sa kanya, ano hindi niya naiisip yung tawag dito, yung urgency ng situation, 'di ba? Hindi ko sinasabing magkakagiyera ha. The, ang ibig sabihin ng urgency of the situation, bakit? Alam mo ba kung kailan? Eh, ang China nagbabanta. Alam naman na po natin na talagang madadamay at ang masaklap rito, eh talaga pong idadamay tayo. Kasi kailangan tayo ng China ma-overrun para makarating sila ng Pacific Ocean en masse para maharang nila ang suporta ng Amerika para sa Taiwan. Pero kung tayo po, napakalakas natin, 'di ba? Meron tayong defense capability na very effective kapag tayo ginalit at nakisali o isinali, abay, alam niyo ho, 'pag meron tayong gano'ng kalakas na sandatahan, nako, kahit yan ay galing sa mga ibang bansa, magiging deterrent po yan sa China para isagawa yung maitim nilang balak na hindi po makakatulong ng malaki sa atin. 'Di ba? Makakaapekto ng malala yan sa ating ekonomiya dahil hindi tayo gano'n kalakas at hindi tayo ganoon po katatag pagdating sa mga pangangailangan natin. Ito lang yung bagay na sabi ko sana nga, ah, maisip ni Robin Padilla na iba na po yung handa ka, 'di ba? Iba na yun, eh. Hmm. Ang ating pag-asa kay Binoy, please naman ang mga kabayan, huwag niyo nang ulitin ha, kawawa naman tayong mga Pinoy. Ah, kung madagdagan pa ang mga kagaya sa Senado. Oh, ito Robin, Kasi yun ang malapit sa atin. grabe dahilan ano? Kasi yun ang malapit sa atin. Eh kung yun lang pala yung dahilan, yung mga taga-ibang bansa, ilapit natin. Bigyan natin ng base sa West Philippine Sea. Pwede naman yun, di naman bawal yun eh. Oh. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Sama pa ng loob eh. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, Hindi, ayaw ka namin tanongin eh. Wag na. Wag na, parang awa mo na. sana hindi na umabot doon. Oh, sana di na raw umabot doon sa paghingi ng tulong. Ano itsura natin? Lalo na To Tragis Coast Guard lang nga eh. Hindi tayo makaganti ng, 'di ba? Hindi tayo makaganti ng wisikan ng tubig eh. Gagamitin natin water gun. sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Naku. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Yun naman ang gusto ko rito kay Robin Padilla sa sinabi niyang yan. Dapat po talaga nagkakaisa tayo. Suportahan natin dahil hindi man po lahat tayo, ang buong Pilipinas sabihin natin nakaharap diyan sa may South China Sea, 'di ba? Pero dapat bilang isang bansa, bilang mga Pilipino, dapat nagkakaisa tayo diyan. Okay? Pero tingnan niyo ha, may kondisyon to. Ito ang oras na magpaliwanag ang Ayun. Magpaliwanag. Sa tingin niyo po ba kaya mga kababayan, hindi pa ba pinapaliwanag ng gobyerno natin? Kailangan ba talaga alam ko ibig niyang sabihin yung ano naman si Bigote, yung lalim po talaga ng plano, yung defense plan na po talaga, konkretong plano na ng ating sandatahang lakas ng ating Defense Department. Ang gusto nitong ipaliwanag, pakinggan nyo. sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan. Nako, alam mo, sabi nga, may kasabihan nga po dyan hindi naman po, ano ba yun? May kasabihan doon na kung hindi kayang arukin ng isipan mo, ipaubaya mo sa mga marurunong. 'Di ba? Bakit? Para saan pa? Namili ka ng mga leaders. So nung pumili ka o yung nakararami sa atin,
Hindi naman po yung mga yan pumili ng sa tingin po nila, bobo. Hindi sila pumili ng gano'n. Siguro naman kahit bigyan kang 1,000 sabihin sa'yo, "Bobo yan, boto mo." Tingin ko kukunin mo yung 1,000 'di mo iboboto, eh. O baka nga ang worst hindi mo kunin yung 1,000, 'wag mo lang talaga siyang iboto, 'di ba? So, ibig sabihin pinagtitiwalaan natin. Oh, sapat ng malaman natin na may ginagawa kasi ang tagal na nitong pinag-uusapan yung pagpapalakas. 'Di ba, ang tagal na, ilang presidente na. Tapos 'pag prinesure ng China, anak ng tutsang, nagbabago na kalooban, 'di ba? Puro lang, nagtatapang-tapangan. Robin Padilla, atapang na tao pero na-o-overwhelm sa tapang ng presidente. Kung ano tong mga drastic Tangina, drastic daw 'yun. decisions na ginagawa nila. Ah, kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan na Exactly, that's my point, Robin Padilla. Hindi lahat ng bagay dapat iparating pa natin sa taong bayan. This is just one interview, one press con actually. So he is actually contradicting himself. Robin naman. lalo na itong national security ano na to. Ang linaw 'Di ba? Oh. Ito po bang usapin ng West Philippine Sea, yung plano, yung diskarte ng bansa natin, ng Defense Department, hindi ba ito national security? Abay palagay ko po kuko na lang po ang hindi makakasagot diyan, makapa-no comment kung may bibig. Maliwanag ano 'yan tawag dito, maliwanag na yan po ay para sa defense natin. At tama yung sinabi niya kanina lang na hindi naman po lahat dapat iparating natin sa taong bayan eh. Pero ano po ba yung gusto niya ritong mangyari? When he said this, eto, po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. natural as kisser yun. Ang tanong, paano nito na ilagay sa magandang pedestal ang ating katayuan sa West Philippine Sea? Anak ng tutsang, pinamimigay na nga tayo halos eh. Dinadaan na lang sa biro ang maging probinsya na tayo ng China. Dahil lang daw madami pira. O madaming pira sa China, pwede ka mangutang. Para si Gloria lang eh. Nangilan to Robin na to, kinontra yung sarili. Mamaya tignan nyo. Ito sinabi niyang to hindi tutugma ron eh. Pero mamaya kita niyo kakatugmaan kung bakit niya sinabing hindi naman dapat ito laging lahat ay sabihin sa tao. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Hindi ka lang updated. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Ayun! Natawa rin sa sarili niya no? Mag-usap na lang sila ng private. 'Di ba? Alam mo, Senator Robin, yun nga yung hinihingi ni PBBM eh. 'Di ba? Yun nga yung hinihingi niya na ang gusto niyang mangyari private na magkaroon ng pag-uusap. 'Di ba? Ang problema, anong sabi ng presidente natin doon, ha? Ang sabi ng presidente natin eto share ko sa inyo. Eto, sabi niya, these are simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Grabe, no? Siya na nagtanong, siya pa naghahanap ng katugunan. Bakit? Katugunan para sa mga tao na yun. Bakit? Sabi niya, because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot in other words. Di ba? Yan naman sana nagets naman yan ito ni Senator Robin Padilla. Anak ng baka. Robin, balik.
Ay, sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Exactly, that's the point. That's the point. Hindi kinakailangan. O ngayon, ang ayaw niyang marinig dito po, mga kababayan, ng China, eh yung kay dating Pangulong Duterte. Baka magkwento, baka mapiga sa Robin, hindi kaya sangkot ka rin doon? Ba't parang ikaw yung takot na takot? Grabe. Pagdating kay dating Pangulong Duterte, kailangan sikreto ang usapan. Kailangan private. Diba? Anip. Ayop pa. Duterte and his men Si all Risa. have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. Totoo naman eh. Hindi naman maayos talaga. Naalala ko nga nun yung mga nagrarally na mga gaya ng Pamalakaya. Kaya lang nung time ni dating Pangulong Duterte, yun yung mga wala man lang may gustong makinig sa kanila. Maging sa amin ang mga vloggers na nakasupport, hindi namin sila pwedeng pakinggan kasi NPA ang mga yan, anak ng putya. Kapag kontra ka, NPA ka nun eh. 'Di ba? During his administration, that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. Yes, 'di ba? Nag-fishing ban ang China noon. So etong mga mangingisda natin pinagbabawalan na mangisda. Bakit? Eh paramihin daw yung isda. Wow na, parang patas naman kung lumaban sa hulihan ng isda ang China. Eh libo-libo yung dinadala nila mga pangisda doon, ang lalaki pa. Tapos tayo baldi-baldi lang ang kayang mapangisdaan. Tapos hindi rin naman niya tinulungan yung mga fisher folk. Maano ba naman na yung isang kooperatiba binigyan ng gobyerno noon ng barko? 'Di ba? Sama-sama sila kayo, 10 o. 10 kayo diyan sa barko na yan, sa fishing trawl. O, meron kayong magandang panghuli. 'Di ba? Wala. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the Right. international community. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Tama. 'Di ba? Ayun. Sa pagbabalik sesyon ng Senado sa April 29, inaasahang malalaman kung anong komite ang didinig sa issue ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea at kung sino-sino ang ipatatawag para magpaliwanag kaugnay ng kontrobersyal na kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Una nang nagpahayag sa Senator Jinggoy Estrada na handa siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite na Senate Committee on National Defense habang Nako. So si Jinggoy po, walang paligoy-ligoy ha. Diretso talaga sa kanya na willing siyang i-handle. Okay? Si Aimee. Balikan natin si Aimee. Aimee. National Defense habang ikokonsulta naman anya ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga kasamahan. Is she unwilling to do the investigation? Alam nyo, kaya nga sabi ko, mas mainam na ang mag-imbestiga na lang. Huwag na kayong sumausaw Senate. Kasi magiging kayo sarsuela lang dyan. 'Di ba? Merong tututol. Ito pa lang, maliwanag na. Isang maka-China, ikukonsulta pa. Kanino? Kila Cynthia Villar. Sakaling iatang ito sa kanyang komite na Senate Committee on Foreign Relations. Kasi malamang po, dalawang committee po ang mag-handle niyan eh. Yan, dalawang komite. Ito pong investigation na ito. Ito yung inupuan ni Robin Padilla, naalala niyo 'yon? Oh, tinengga niya yung panukala na na yung kay Jinggoy, yung tungkol doon sa fake news sa West Philippine Sea, itinengga ni Robin Padilla 'yon. Oh, tapos ito naman, si Jinggoy ngayon nakaabang dito sa investigation. Alam niyo po ba kung ano sagot ng mga damuho na 'yan? Ito sagot nila, oh. Ayan. I don't think there is, with all due respect, a sound basis for that. Hindi naman siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Ay nako. Itong mga taong ito, very, very horrible. Diba? Ang mga kapitbahay natin, Ay nako, Robin, tabi ka nga muna dyan. Oh. Dapat humarap si Maldigs, Peter Cayetano, Anyo, Lorenzana, ito ang mga dating Duterte boys. Tsak may alam ang mga to.
Alam niyo ho, sorry ha, pero palagay ko, ah, yari dito si Digong, 'di ba? Kasi kung may alam po ang mga 'yan, hindi na po ito secret, 'di ba? Eh, sabi naman nila, it was done publicly. Kaya lang itong mga 'to kasi nagugulat sila, eh, 'di ba? Hmm. Eto, "I'm your hopeless case, bumalik ka na lang sa KB." Ano 'yan, kabataang matanda, gano'n? Ayan. Kung ako naman po, walang masyadong kaalaman sa batas o mga issue, Robin, makinig, bumili ka ng abogado, ipunin mo mga matatalinong tao para ipaligid mo sa katawan mo. Yeah, that's good. 'Di ba? Meron siyang abogado, mabait naman yung abogado niya, eh. Kaya lang, sabihin natin matino kang abogado, mahusay ka. Eh, problema kung ang amo mo, alam ka na hindi mo mapapangunahan ang amo mo lalo kung sagrado ang isipan, 'di ba? In aid of, protection to Digong. Yari na buto-buto diyan pagka ganyan, 'di ba? Sayang ang bayad.